Mga Pilipino mismo ang ating kapaligiran sinisira at tinutumihan. Mga lider na hinalal, kinakamal ang kaba ng bayan. Saan ba nang galing itong mga masasabang ugali at gawa na nagpapapaksak sa ating bansa? Tayong mga Pilipino, araw-araw kong maligo. Minsan nga, higit pa sa 1 o 2 beses. Dahil mahal natin ang ating katawan, alagang-alaga natin ito sa kalinisan. Ganon ba tayo sa ating bayan? Aba, asal basura at walang malasakit. Kaya kapag ang kalikasan ang nagalit, todo ang pasakit. Ang isang ugali na na-develop natin mga Pilipino ay yung ugali ng pagtatapon. Na kung saan, kung meron tayong mga bagay na hindi na natin kailangan o meron tayong matirang pagkain, ang isang solusyon na madalas natin ginagawa ay itapon ito kung saan man natin nakikita na pwede natin itapon. Bukod sa hindi naaalaga ang kalikasan, patunay rin daw ng kakulangan ng pagmamahal sa bayan ang pagtangkilik sa mga produktong banyaga. Pati mga pinaglumaan sa ibang bansa, patok na patok din sa atin. Kasi yung mga damit na dito, imported, tapos mura pa. Dahil welcome na welcome sa atin ang mga produktong banyaga, nasasapawan tuloy ang mga kumpanyang Pilipino. Dahil dito, 175 bilyong piso kada taon ang nalulugi sa ating bansa. Bakit nga ba nila ibinabagsak dito at bakit bagsak yung presyo? Dapat natin pag-isipan yon. Alam na natin kaagad na maring ito ay surpluses mula sa kanila. Ito ay sobrang na lamang sa kanila. Tayo naman, tanggap tayo ng tanggap. Anong masasakripisyo? Yung industriyang Pilipino. Kung sa produkto imported na gusto, pagdating sa trabaho, kita mula sa ibang bansa ang nais patamasa. Ayon sa isang survey, 2 sa bawat 10 Pilipino ang gustong mag-ibang bansa kung mabibigyan ng pagkakataon. Halos 9 milyong Pilipino na raw ang nagtatrabaho at naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Sa pamamagitan ng sipag at tiyaga, nakapagtapos si Corina ng kursong accounting. Pero payatang kita para sustentuhan ang lumalaking pamilya, kaya minabuti niyang mag-caregiver sa Canada. Pinoproseso na raw ang papeles ng kanyang pamilya para maging Canadian citizen. Gusto kong tumambad doon sa kasi nandun din yung nila, yung benefits na at the age of 65, pwede ka nang mag-file ng pension mo. Kagaya ni Corina, marami pang mga professional nating mga kababayan na ibang lahi at bansa ang nakikinabang. Kahirapan at mas mataas na kita ang madalas na dahilan ng pagigibang bayan. Pero paano na nga ba dito naapektuhan ang ating sariling bayan? Ay isang malaking problema na sa overseas labor market, selective yan namimili sila. So, in other words, kukunin lang nila yung mga Pilipino na may brains, may lakas, brawn, and may beauty. Malaking patunay rin ng kakulangan o kawalan ng pagmamahal sa bansa ang mga katiwalian sa gobyerno at pangungurakot sa kaban ng bayan. Kabilang ang Pilipinas sa mga bansang nangunguna pagdating sa katiwalian. Samot-saring issue tungkol sa katiwalian ang pumutok sa mga balita. Mga pagbabaldas sa kaban ng bayan habang ang ordinaryong mamamayan hirap kumita ng 50 pesos sa maghapon para sa pamilyang nagugutom. Ang corruption ay diwa ng pagiging makasarili. Ang corruption ay tanda ng selfish interest, na ang interest mo sa gobyerno ay para gamitin ang gobyerno bilang pansariling negosyo.
Sa kabila ng mga napapaulat na katiwalian, kaunti raw ang napaparusahan ng ombudsman at Sandigan Bayan. Concerned din ba sila? Madali magkaso, ang hirap magkundit. Dahil ang pumapasok yung mga factors kagaya ng kultura na naglalakaran ng mga kaso o kaya naglalakaran para hindi lumakad yung kaso. Kasama rin sa pagmamahal sa bayan ang pagpili ng taong mamumuno sa bansa na makatao, makadiyos, makakalikasan at makabayan. Pero itong nagdaang deadline ng pagpaparehistro ng mga botante, kung marami ang nakipagsiksikan, may umiwas sa kanilang karapatang maipakita ang pagmamahal sa bayan. Tulad ni Eddie, taong 1992 pa nang huli siyang bumoto. Mga kuwan lang yan, ek lang nila yun kasi ganyan naman ang mga politika. Basta dumarating ang eleksyon, puro pangako. Pangako ng pangako. Napapako lang naman ang kanil pag nakaposisyon na sila sa pamahalaan, sa gobyerno. Napapabayaan na yung mga mahihirap. Para kay Eddie, may iba pang paraan para maging mabuting mamamayan. Kung isang mabuti kang mamamayan, huwag kang pasaway. Medyo tutupad ka sa kuwan ng batas para walang problema. Hindi napabilang si Eddie sa mahigit 48 milyong Pilipinong botanteng may pagkakataong ipamalas ang pagkamakabayan. Sa nalalapit na eleksyon, iba't ibang estilo ng panliligaw ang ipamamalas ng mga kandidato. Kaya mag-ingat tayo. Ang makabayang botante hindi dapat magpaloko. Dahil kapag makasarili ang maluklok sa pwesto, tiyak hindi nila mamahalin ng bayan. Kaya sigurado ang masamang epekto sa tao at sa ating gobyerno. Susunod, dahil iba-iba